Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 4, ang paglalakbay ni Don Pedro, saknong 46 hanggang 81. Nang ipinasya ng hari na kailangang mahuli ang ibong Adarna, si Don Pedro ang unang nag-alok na hanapin ito. Agad niyang inihanda ang kabayo at naglakbay ng buong tapang. Sa simula, maayos ang biyahe, ngunit habang tumatagal ay mas humirap ang daan. Sa isang matarik at madulas na bahagi ng bundok, nadulas ang kanyang kabayo at namatay, kaya napilitan siyang maglakad. Mahigit 3 buwan siyang naglakad sa pagod, init, gutom at hirap hanggang marating niya ang Piedras Platas, ang tirahan ng Adarna. Namangha si Don Pedro sa ganda ng punong kumikislap, ang mga dahon at sanga. Buong maghapon niyang hinintay ang ibon, ngunit wala ni isang dumapo. Pagsapit ng gabi, dumating ang ibong Adarna at dumapo sa sanga. Nagpakitang gilas ito sa 7 awit at 7 pagbabago ng balahibo. Dahil lubhang pagod si Don Pedro, hindi niya napigil ang antok at nakatulog ito. Pagkatapos umawit, nagbawas ang ibon at tinamaan siya. Kaya naging bato si Don Pedro sa paanan ng puno, tulad ng lahat ng nabiktima ng Adarna. Mahalagang kaisipan, hindi sapat ang tapang kung kulang ang pag-iingat. Ang pagsunod sa payo at tamang paghahanda ay mahalaga sa bawat misyon. Narito ang mga gabay na tanong. Una, bakit si Don Pedro ang naatasang maghanap ng ibong Adarna? Pangalawa, ano ang nangyari nang makarating siya sa ibabaw ng bundok? Pangatlo, kung ikaw si Don Pedro, magpapatuloy ka pa ba sa iyong paglalakbay matapos mamatay ang iyong kabayo? Ipaliwanag. Pang-4, ilarawan ang kanyang nakita sa Tabor. Panlima, nagtagumpay ba si Don Pedro sa pagkuha ng ibong Adarna? Bakit? Bakit hindi? Pagpapahalagang pangkatauhan. Una, ano ang dapat taglayin ni Don Pedro upang magtagumpay sa kanyang hangarin? Pangalawa, nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na makamit ang isang bagay dahil sa iyong pagtatyaga? Isalaysay ito.